Pagkatapos mapalinis ang throttle body, hindi na nga tumitino ang minor ng motor. Ang sabi sa kanya, normal lang yan dahil bagong palit ang ISC sensor. Isa pang problema na ito kapag ini-start, napakahirap paandarin. At sa ngayon, hindi na nga ito umaandar. So may error siya na 37 pero yung code is about dito sa ISC sensor. Tapos kapag ini-start mo yung motor, ayan, ito rin nangyayari sa kanya. Yan lang mga boss. Kaya naman ang sunod kong ginawa, sinilip ko yung voltahe ng battery at nasa 13 pa nga ito. Ngayon dahil mataas pa naman ang voltahe ng battery, mula dito sa output ng starter relay pin number 87 hanggang connector dito sa starter motor, aalamin ko kung hindi ba putol ang wire gamit itong multimeter. Either negative nandito or positive, walang problema, same lang yan mga boss. Ayan, ito yung output. Tapos dito yung negative probe, itusok natin dito sa linya ng papuntang starter motor. Check natin yan. So meron naman mga boss ano. So dito check din natin hanggang dulo. Ayan, check natin kung nakakaabot ba dito. So meron mga boss. Sa pagtetest ko nga ng relay at wiring connection, wala naman akong nakitang problema. Possible sunog ang coil ng starter motor or kaya naman pudpud na nga ang carbon brush. Habang kinakalas ko nga ang mga tornilyo at pinaghihiwalay ang body ng motor, nung nabuksan ko nga, confirm na pudpud na talaga yung carbon brush. Ito ang dahilan kung bakit hindi nag-i-start ang motor. Dito nga makikita nyo kung gaano na ito kanipis. Kesa naman bumili si sir ng bago, re-remedyohan ko na nga lang ito. Ang brand new ng starter motor ng NMAX V1. Nagkakahalaga ng 2,000 mahigit yan. Pagkatapos ko mapalitan ng bagong carbon brush, ngayon susubukan ko itong paandarin. Yung dating pahirapan, malalaman natin kung one click na nga lang. So, natin yung motor. Andar na nga ba? Sa mga boss yung starting niya. Ang problema lang dito yung minor, yung error 37 mga boss. So ang gagawin natin, magkakalibrate tayo ng IEC sensor. Okay, so pansin nyo mga bossing, yung minor nya is napakataas. So aayusin natin to. Bago ko nga kinakalibrate itong IEC sensor, sinisilip ko nga ito ng mabuti kung wala bang problema. Lalo na nga pagdating sa ikot, kung hindi ba deform ang spring, kung hindi ba putol ang oil seal, at kung malinis nga ba talaga ang housing ng IEC sensor. Kasi nga kung ganon yung nangyari, kahit anong calibrate mo, hindi talaga titino ang idle ng motor. Kahit sabihin nating may gamit kang diagnostic. Matapos ko nga masauli itong IEC sensor, pinaandar ko nga muna ang motor para uminit ang makina. Pagkatapos, lalabas na yung mga exact value ng mga sensors. Pagkatapos, dito na nga ako nagkakalibrate. So ito na yung motor ni sir ano. After natin makalibrate yung kanyang motor, okay na. Ito yung normal na measure niya mga bossing. So pasukin na natin yung kanyang parameters ano. Search tayo sa engine. Okay, wait lang mga boss. Okay. On tayo ulit. Okay, ayan. Tapos, sa monitoring tayo mga boss. Sumutulan tuloy yung motor mo. Dalawa na. At bagay malapit ka naman pala, no? Okay. So, sa kanyang TPS volts, tama naman mga boss. Naglalaro sa 0.64 to 0.66 volts. Okay. Tapos dito tayo sa pinaka-concern niya sir, yung mataas yung minor. Okay, so dito mga boss 34.5. So may konting adjustment pa tayo dito mga boss. Ang gagawin natin, papainitin natin yung makina tapos calibrate natin ulit. Ito naman mga boss, medyo okay na yung minor nito kumpara nung dinala itong motor. So ayan, subukan natin mga boss. Punta tayo sa
idle. Okay. Engine RPM. So start natin yung motor. Okay, yan. Ayan. Mataas siya tapos bababa. So yan yung pinaka-normal na idle ng motor. Matapos ko nga maayos ang mga parameters nitong mga sensors at nabalik ang tamang minor nitong motor. Ngayon, isasauli ko na naman itong mga kaha para matesting ni sir kung may pagbabago ba. Nandito na si sir. Susubukan na kung okay na ba yung minor. Okay. Ayun oh. Alright. So yung check engine. Ay wala na. Okay. Oo. Mahirapan. Para naman sa mga nagtatanong kung saan nga ba ang location ko. Nasa loob po ako ng Careza Homes, Bagtas, Tansa, Cavite. Wala po akong motorcycle shop at sa bahay lang din ako gumagawa. Madalas din ako sa home service. Tungkol naman sa presyo, umabot nga ito ng 1,200. Oh, sige, sige, sige. Oo. Hello, sir. All goods? Alright.